Do'n ko na-realize na alam mo yung mga tao, gustong-gusto nilang napapakinggan sila. Learn a lot of things from other people's experiences. Feeling ng mga ibang tao kapag nagbibigay tayo ng advice sa kanila, hindi yun effective kasi hindi natin pinagdaanan. If you work for that, you have to get the credit for that. You deserve it, kaya angkinin mo yun if ever na in-acknowledge or na-appreciate yung hard work mo. Gusto ko lang kayo encourage mga chatters na you have to interact with us kasi mas maganda yung may interaction tayo sa isa't isa. Kaya Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. hi chatters! Hello, chatters! Hello, Bessie! Hi, kamusta? Parang na-delete yung audio mo. Really? Ayan, okay na. Okay na. It's been 2 weeks. Kamusta? Everything is fine. Tired. Tired. Tired? Bakit Pagod ako. tired? Pagod. Kasi after nung trip ko, Hmm. nag naka-leave din yung boss ko. So parang 7 days din akong straight duty na na straight duty. Straight duty. Parang binawi yung bakasyon mo. Oh, parang gano'n na nga. So, gano'ng katagal yung bakasyon mo? 3 days? 5 days. Ah, five. Ang tagal. 5 days. Five Tapos days. work, work, work after. Yes, work, work, work after. Pero siya naman kasi, valid yung kanya. Although valid din naman yung sa akin kasi nag-leave naman yun. Pero yung sa kanya kasi may ano siya, may inattendan siyang training for his position. So, Oh, kailangan. okay. And Good then, for him. extend na lang din. Mm. Ako How are you? naman, ito na siguro yung 2 weeks na hindi natin pagkikita. Ito na siguro yung week na pinakamadaming interaction. Alam mo yung social battery ko talagang sinagad. Ganon. Tapos ito Sagad na rin, sagad. sagad na sagad. Gamit na gamit. Tapos, nag-beach din kami. Yun nga, kasi may team Aha. building kami sa company. Tapos, ito na rin siguro yung week na ang dami kong narinig na mga life experiences at life problems dahil ang dami kong naka-interact na tao. Mhm. So, yun. So what have you learned from those experiences then? Wow, ah. Since, Ang aga naman since ng ano mahilig mo. tayo. Hindi, actually tayong dalawa kasi mahilig tayo sa ganun na Mm-mm. we always listen to other people's stories, life stories, and then we learn from that stories, di ba? Ang na-realize ko first is sobrang thankful ako dahil may podcast tayo. Kasi dito sa podcast na to, nakakapagsalita ako. Doon sa interaction ko sa mga iba't ibang tao, alam mo, all I did was listen. Listener ako! Talagang doon ko na-realize na alam mo yung mga tao, gustong-gusto nilang napapakinggan sila. Kasi kunwari nag-uusap tayong ganyan, no? Tapos kapag magsasalita na ako, excited ulit silang magsalita. Kaya, ano lang ako, nakinig na lang ako. Sabi ko, ayaw niyo akong pakinggan. Sige, ispa-podcast ko yung buhay niyo. Joke lang, hindi. Hindi, pero yun yung napansin ko dun sa marami kong naka-interact. Gustong-gusto nilang nagsha-share na yung nagsasalita sila. Kaya sabi ko, ay thankful ako kasi at least may podcast tayo. Meron tayong venue to. Tayo yung nagsasalita lang, 'di ba? Tapos yun, marami akong natutunan na sa problema nila na iba't iba talaga yung mga problems na hinaharap ng mga tao. And siguro in a Iba-iba din way, yung way. yun, oo, to resolve it. Tapos parang tayo, kahit yung pakikinig lang natin sa kanila, parang it helped them. Ganun. Mhm. Na, hindi man na yung tayo yung mag-solve mismo, pero at least in a way, nakakatulong tayo na ma-release ko ano man yung nararamdaman nila, ganyan. Or if Actually, they will seek advice, at least meron tayong, may input din tayo, di ba? Whether sundin nila or hindi. true.
Pero actually na-mention naman natin dito sa podcast natin before na there are some people naman talaga na they just want someone to listen or they just want a shoulder to lean on to, 'di ba? Mm-mm. Para mag-vent out ng problema nila. Kasi pag minsan, hindi naman pag minsan, but most of the time kasi meron yung mga ibang tao na they they want to share their life stories and the other person want to share their life stories as well na hindi na nila alam kung sino ang unang dapat makinig muna para alam mo yun, para ma-vent out yung gusto niya talagang sabihin. Mm-mm. Kasi pag minsan naglalaban na ng kwento sa isa't isa na parang Yeah. Tayong dalawa. Minsan excited din tayo magsalita, diba? Mm. pero sa atin naman kasi we are just giving our opinions. Pero kasi pag yung problema mo sa buhay or yung Mm. hinanay mo sa buhay, iba yung iba rin kasi yun eh. 'Di ba? Mm-mm. Na for example, like you, nung nag-open ako about the problem, Mm-mm. about my problem, 'di ba? You just listen. And then Mm-mm. after that, nag-give ka ng comment. Yun yung nakakaligtaan ng mga ibang tao na um ang communication is two-way. Someone should talk and someone should listen. And if it's your Mm-mm. turn to listen, just listen. Just Mm-mm. listen. Diba? And if it's your turn to talk, you have to talk about what you want to, whatever you want to talk about. Diba? Mm. Yun nga yung napansin ko sa kanila, parang may yung mga ibang tao, atat din silang mapakinggan. Kaya True. parang sabi ko, I'll give way. Sabi ko, I will let them speak. Ganyan. At least tayo meron tayong venue na podcast na, ay, salita lang tayo ng salita dito. Ganon. Kung hindi man nila tayo mapakinggan, at least someone will listen to us. Ikaw, ako, di ba, na pinapakinggan natin yung isa't isa dito. Oo, at saka, para kumbaga, natutulungan natin yung isa't isa in a way because we listen to each other, di ba? And another thing is we share our experiences with other Mm-mm. people. Na kahit alam nating hindi naman nila pinagdadaanan yung mga pinagdadaanan natin, they will learn something from our experiences. Just like what we are doing, di ba? Now we learn a lot of things from other people's experiences. Mm-mm. And I think that's the best way to learn. Hindi yung from your experience lang. From others, ano din, experiences. Ganyan. Na Parang parang, kumbaga ibang perspective sa buhay. oo, ganon. Kaya ang sarap makinig din minsan. Na parang, okay. Tsaka parang, na, parang na-analyze mo din na, kaya pala ganito yung tao na to kasi meron siyang pinagdadaanan na ganito. Parang ito yung pinaguhugutan niya, kung bakit ganito yung personality niya. Yan, maiintindihan Actually, mo rin. totoo yun. Ako, ganun ako. Ganun akong tao. Alam mo naman ako, di ba? Hindi naman ako masalita talaga. Mm. Dito lang ako sa podcast talaga ako salita. Pero in person, mga chatters. Most of the time, tahimik lang ako. Nag-observe ng mga Mm-mm. tao, kung ano yung mga kwento nila sa buhay. And then from those stories, that's where I know their backgrounds, their personality, di ba? Alam mo before, um, pangarap ko naman kasi talaga maging chef, di ba? Mm. But I realized na sometimes parang feeling ko dapat nag-psychology na lang ako. Mm. Kasi parang I I love listening to other people's life stories. And I also love giving comments about their life. Not the comment na unsolicited comments ha. Syempre, of course, yung mga comments na hinihingi lang naman nila, di ba? And I always love to give advice to other people. Mm. Lalo na pag sa work. I Mm. guess that's my strength when it comes to my job as a manager. Na yung alam mo yung nagbibigay ng advice, bibigay ng tag dito ng inaalayan yung mga staffs, kumbaga. Though if you will ask my staff, most of them they will say that I am a strict manager. Mhm. I'm a strict manager in a way because that's how I want them to learn, di ba? But hindi ko naman yun ginagawa, yung pagiging strict ng out of nowhere lang na gusto ko na maging strict, di ba? But parang kumbaga, I want them to learn through that way. Kasi nga, tough love tayo dito.
Hindi, pero nasanay lang ako sa ganun siguro. Kasi sa bahay, ganun din naman kami. I mean, with my siblings, ganun kami. Parang we seldom show tawag ito, Affection. yung, yung affection with each other through good words or whatever, but through yung basagan ng trip, kumbaga. Or Okay. basagan ng trip, tama ta. Mm. Pag minsan ganun talaga, nafe-feel ko na, I guess I have the potential in this kind of field. Dapat pala ganun yung pinursu ko before, ganun. Mm. Though, I guess it's not yet late for me to do Mm. that. Pwede naman. 4 years lang naman if ever kukuha ka ulit ng course, diba? Malay mo. Malay Malay mo. ko, Malay mo. baka Siguro yun din yung reason kung bakit. Mahilig ka ba sa crime? True crime? yung, Mga yung ano, mga, documentaries, yung mga mga stories, ganun. document, yeah, yeah, yeah. Kasi Meron ako, akong pinapanood actually sa YouTube. Sorry mm, for interrupting. Meron akong pinapanood sa YouTube, yung True Asian Crimes. mhm. Yeah, lagi ko siyang pinapakinggan. Ako sobrang gusto ko rin yun kasi naku-curious ako kung bakit ginagawa ng ano yung behind dun sa mga tao, ba't nila ginagawa yun, gano'n, di ba? True. Tapos yung life story. Tapos pansinin mo, kapag ka documentaries gano'n ng mga true crime, ang mas binibigyan ng light is yung Suspect. suspect. Kung bakit nila ginawa yun. Ano ba yung childhood? Ano ba yung pinagdadaanan niya? Diba ganun? Kaya siguro din, interested ako sa mga true crime kasi interested nga ako sa mga tao na, bakit kaya? Ganon. Sa kwento Kaya nila. nila ako sa kwento nila. Ganon. Parang Eh, kasi kahapon, siya, mm, mhm. yung kahapon, pinanood ko yung MMK. Panoorin mo yung MMK. Yung Yung sa magwad, Maguwad, magwad oo. family, siblings. Oo. Tapos yun nga, parang naku-curious din ako dun sa bat, dun sa minor. Di ba minor siya during the time nung ginawa niya? Hmm. Na bakit ginawa niya yun? Kung out of inggit, grabe yung inggit. Kasi yung inggit napapatay ka talaga. 'Di ba? Tapos, Kasi kompleto yung knowing her, family nun. oo, knowing her background nga yun, parang incomplete family siya, parang orphan talaga siya, 'di ba? Wala siyang Yeah. permanent na family na pinagsistayan, ganun. So, yun nga, parang naano akong makinig sa mga tao ngayon kung ano yung kung saan sila nagmumula. Tapos in the end, ganun pala yung magiging, ano pala, doon pala tayo magiging successful, no? Yung magiging listener. Malay mo maging Well, we guidance are on the counselor tayo ng on ano. the way. Naging guidance counselor tayo. Wala Well, ako kasi mahilig lang talaga ako magbigay ng ng advices to other people. Probably nakikita rin nila ako sa ganun na way, no? I can depend on this person when it comes to guidance, para kumbaga. Diba? mm. Or nasanay lang din ako sa mga kapatid ko kasi most of the time, although may older sister ako, but most of the time, they always ask my advice, my guidance when it comes to their life decisions. Di ba? Kahit na matatanda na. Pero in giving advice, actually, mahirap din yan kapag hindi mo na-experience yung pinagdadaanan nila. Parang ikaw, kukuha ka lang din dun sa experience mo at saka dun sa experience ng mga nakita mong ng mga ibang tao na Mm. eto, nakita ko ganito yung nangyari kapag ginawa mo tong specific na bagay na to. 'Di ba ganun lang naman tayo. Kaya parang dun sa other party, mahirap din siyang feeling kasi eto ha, feeling ng mga ibang tao kapag nagbibigay tayo ng advice sa kanila, feeling nila hindi yun effective kasi hindi natin pinagdaanan. Kaya hindi Mm. sila naniniwala minsan. Hindi, Or hin, nag-fail tayo dun sa advice na yun. oo. Because, yeah. Without knowing na parang, hindi naman, ano lang to, hindi lang naman sa our experiences eh, 'di ba? Meron na kaming na-encounter na ganito sa ibang tao. Kaya, ito yung advice, 'di ba? Pero what It works for might you work naman for yung, you as well. mm okay, advice. So, ano advice mo sa akin? Bigyan-
Naging advice na sa atin. Naging Ano advice mo advisor na. sa akin? 32 na ako and I'm still figuring out things. Anong ma-advise mo sa akin? Um, Since mas Probably, matanda ka sa akin. oh, 8 months lang naman. 6 months, 6 months. October, November. Well, Oo I nga. just want, probably siguro ang magiging advice ko sa'yo is just keep on going. Diba? Mm. Because that's what life is. Diba? Alam mo ba? Wait lang, bago. Meron akong napanood, sabi niya ganun. Yung life quote, sabi niya ganun, hindi porket hindi ka nag-give up, magiging successful ka na. Sabi niya, parang napaisip ako na, oo, ano? Ano sabi mo dun sa advice na yun? Hindi ka nag-give up, pero hindi ibig sabihin magiging successful ka. Well, at least you tried your best, diba? Mm-mm. Pag hindi ka man nag-succeed dito sa bagay na to, try another thing. We Mm. got a lot of things here on earth. Diba? Mm. Kasi, ang tao naman kasi, parang kung tayo kasi, I mean, tao din naman ako pala. Tayo kasi, we always want to pursue something, even though it's not God's will, diba? Mm. Or it's not part of God's plan. Mhm. And those plans won't really happen or it won't last long. Kasi hindi nga siya plano ng Diyos para sa iyo eh. So Paano kahit ba napilitin malaman? at pilitin Paano ba malaman kung ito yung plano ng ni Lord ng Diyos sa'yo? sa iyo, if the feeling is good, if the feeling is good, hindi Ako naman feeling ko kumbaga, yung nare-redirect ka lagi. Kunwari for example, lagi ka na sa corporate, tas lagi nag-fail sa corporate. Ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. Kailangan may yeah, redirection. Mag-try ka sa yeah, iba. 'Di ba? yeah, Kaya nga sabi nila, this is not, ano kasi yun, parang hindi ito failure na nangyari sa'yo, redirection ito. Kasi malay mo, in different direction, dun ka pala. Dun ka pala yeah, hinahatid, 'di ba? that's true. That's true din naman. Totoo naman yun, di ba? Alam ka na sabihin mo hindi totoo, di ba ka mag-away tayo dito? Kakaya naman sa mga Hindi, pero chatters natin. I mean, my explanation is in the positive way. Your explanation is on the negative way. Mm. I mean, di ba? Magkaiba tayo ng explanation, but same thought. Mm. Same ang patutunguhan natin dalawa. Mm-mm. Di ba? Ikaw, bakit natawa ka dun sa advice na yun? Sa, sa ano? Yung hindi ka Oo. not, wala kasi unusual. Kasi di ba lagi na, try and try until you succeed. Parang gano'n. Na parang Hmm. don't give up. Parang gano'n. Don't give up because kapag di ka na-give up, magiging successful ka. So para sa kanya, ano different approach yung ginawa niya na hindi porket di ka na-give up, magiging successful ka na. So parang mapapaisip ka na, ito hindi ako Pero nag-give na-explain up. naman niya. No explanation kasi parang meme lang siya. Parang Ah. random interview sa kalye. Tapos yun yung binigay niya na na, na life advice. Parang gano'n. Tapos parang, oh, okay. But it makes sense, no? Yeah, yeah. May minsan may mga jokes sa mga tao na if you would really think about those things, marirealize mo din na may point din yung mga sinasabi nila. It's just a matter of how you understand things. Mm-mm. And your mindset then. Your mindset. Yeah. Mm-mm. Kasi yun naman ang pinaka-importante, yung mindset mo. Siyempre, kung negative mindset ang meron ka, di talagang malulugmok ka dun sa sinabi niyang, oo nga, ano, bakit pati na-try ito? Wag na. Yeah, Ay, yeah. ay. Actually. Mm-mm. So dangerous din yun minsan kung ano yung sinasabi mo sa isang tao kasi hindi mo alam kung paano nila um itatanggapin yun eh. Interpret. Yeah. I-interpret nila yun, 'di ba? Malay mo, you have a good intention in saying that thing pero sa kanila parang iba yung dating. So, minsan ikaw pa yung may kasalanan tuloy kasi sinabi mo to, 'di ba? Oo. Lalo na Mm. kung hindi ka marunong mag-explain ng sinasabi mo. Mm. Di ba? Yung parang kumbaga Exactly. yung parang sinabi mo na hindi porket try ka ng try, eh, magiging successful ka na. Nag-stop ka na doon, hindi mo na Mm. explain. Di parang kumbaga kung ako yung tao na may mahinang pag-iintindi ng mga Mhm. bagay-bagay. Mhm. O di, isipin ko na, oo nga, no, bakit nga? Ba't ko pa Tama na itatry nga. ito? Kung nag-fail na ako, di tama na, di ba? Mm.
Yun na nga eh. So, sino may responsibility doon? Yung dun sa thought na yun, yung kung sino nagsabi o kung paano may inintindi. Kung paano mo nintindi. Kasi you always have the control about the things around you, di ba? About the things or about the thoughts that were given to you. Hmm. Kung yung thought naman na yun kasi it will just linger on you. But you have to understand properly kung ano ba talaga yung binibigay niya or yung minimin niya dun sa sinabi niya. Pag pag negative yung pagtanggap mo doon, then it's your fault. Pag positive yung pagtanggap mo doon, then that's a good thing, di ba? Mm. It will always be your fault if you believe on that negative insight na binigay sa'yo, di ba? Mm. I remember Would mayroong you agree with quotation me? na ano dyan eh. Yung parang, um, it is not my responsibility on how you understood what I've said. Parang ganun, something like that na quotation. Yun. Isa-search ko yun, tapos lalagay ko dyan malaking ganyan. Pero totoo naman, di ba? Do you agree Mm. with that? Di ba? Lagi naman tayo kasi we always have the control about the things around us, di ba? Those things shouldn't control us, I should say. Di Mm-mm. ba? Parang may nakita akong ganun na na short kanina na yun nga yung sinasabi niya na um yung mga tao sa paligid mo, dalawa lang ang gagawin mo. Let them be and let you do your work. I mean, sa work daw. Kasi parang work yun eh. Work daw yun. Pag yung manager mo is toxic na manager, let him be a toxic man. Let him be a toxic manager. Mhm. Huwag mong hahayaan na ma-control niya yung feelings mo because he is a toxic manager. And do your work. Let ano ba yun? Yung term niya kanina, nakalimutan ko. Basta parang ang thought niya is yung hayaan mo silang gawin kung anong gusto nilang gawin and gawin mo kung ano yung gusto mong gawin na tingin mo eh makakatulong sa'yo. Mm. Mm. Okay. Pero sa scenario mo, kapag sa workplace, ako ha, nahirapan ako. Kapag na hindi na maging walang pakialam or walang maramdaman kapag toxic yung mga ka-work. Nahirapan ako kasi parang lalo kapag yun nga manager, higher position sila. Kasi parang nakokontrol ka nila eh. Alam mo yun, yung parang yung takot mo na baka mawalan ka ng trabaho, kaya sige, sundin mo na lang, ganyan. Pero, siguro, pwedeng masabihin natin na kapag ka nag-work ka, pwedeng ma-feel mo yun. Pero after work, iwan mo na lang dun sa workplace mo kung ano man yung mga na-absorb mo Negativity. negativity. Ganon. Which Kasi is true. kasi pag naka-experience na kasi ako ng ganon yung kahit na sobrang positive yung outlook mo sa buhay, pag pumunta ka sa environment na puro negativity, ang toxic ng mga tao, ang hirap na balewalain, ang hirap na hindi ka mag-react. Pero, yung pinaka-best siguro na nagawa ko na lang dun is pagkatapos ng work ko, iniwan ko na lang dun yung kung ano man yung vibes nila dun. 'Di ba? Ganun naman kasi talaga. That's what we Mm, call work-life balance, di ba? balance. Hindi lang naman yung ibig sabihin ng work-life balance is like hindi ka nila kokontrolin. Technically, gano'n naman kasi pala. After work, iba na yung buhay mo. Iba yung buhay mo sa work, iba yung buhay mo sa personal life mo, di ba? Mm, mm, So, if toxic sila sa work, you don't have to be toxic outside of your work, di ba? You mm. have to make sure that you are having positive mindset and positive um, Yung outlook mo feelings sa oo, yung out mo yung sa mindset life and yung outlook after mo sa work. buhay, hindi dapat naaapektuhan. Yeah. Ganun, kung ano man yung na-absorb mo dun. Ganun ako. Yeah. Mm. To be honest, since nag-work ko sa mga Koreans before, ganun ako. I never um let them affect my personal life. Once na nag-out ako sa work, it's really out of work na. Hindi, kinokontak ako, yeah, nakokontak ako after work. But
the feelings or the aura, yung kumbaga yung environment at work, sa work lang talaga siya. Hindi siya pwedeng madala sa kwarto ko or whatever, ganun. Kaya ibang-iba talaga yung buhay ko sa labas at saka dito sa private life ko. Mm. Tawag dito, nabanggit mo yung Korean, medyo na-curious lang ako. Paano silang ka-work? Yung mga katutubo. Mm. Hindi, yung Koreans. Mga Koreans. Actually, ano sila, mga bossy sila. Super bossy sila. Mhm. And then, I'm not saying naman na lahat sila, but there Yung sa mga are some, nakatrabaho mo lang. yung mga sa mga nakatrabaho ko, actually, isa lang naman yung nakatrabaho ko kasing co-manager ko doon na, ano siya, toxic siya for me because he is too bossy and Mhm. credit grabber, kumbaga. Mhm. Kasi most of the ideas, it always comes from my boss and from me. Mhm. But siya kasi yung action eh. Siya yung action since ang target market namin are Koreans. Siya ang may capability na mag tag dito mag-inform dun sa mga Koreans because the language and magaling din naman talaga siya sa mga salita-salita. Mhm. But pag naging successful kasi yung mga projects na ginagawa namin before, lagi niyang sinasabing siya. Siya lang yun. Mm. Which is for me, I don't really mind. Honestly speaking, I don't really mind kasi napag-aralan ko ng I don't have to impress everyone. As long as Mhm. I'm doing my job, it's okay. If ibibigay mo sa akin yung credit, then good. But if they will not give the credit to me, it's fine. I mean, 'di ba? Pero ngayon na nandito na ako sa Thailand, na-realize ko na it's not a good mindset. If Mhm. you if you work for that, you have to get the credit for that. Mm. 'Di ba? Parang kumbaga, wag mong hayaang kunin ng ibang tao yung 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 Pinaghirapan mo. appreciation, Oh, appreciation, yeah. yung appreciation from the management na ito, ganito siya ang na ganito, nag-isip nito, na ganito, ganito, 'di ba? And ako dito sa Thailand, lagi kong ginagawa yun. But I don't brag those things sa mga Mhm. kawork ko. Lalo na sa mga co-managers ko. I always don't say that that's my idea. That's what I want to do. Like that. Parang kumbaga kung naging successful man yung events or mga ginagawa namin, they know that it's my idea because yung yung manager ko hindi siya ganun ka-active or Mhm. hindi siya ganun hindi siya ganoon ka-proactive sa mga work sa hotel. Kaya alam nilang this is Rafi's job. Ganun sila. Mhm. Di mo na kailangan mag-ano pa. Parang Alam na kumbaga, nila. alam na nila. Mm. Kapag kasi Though sinasabi ko, hmm? hindi ko naman dinidiscredit yung manager ko kasi meron din naman siya mga ideas na magaganda. Siyempre, Mm. well experienced din naman siya dahil matanda na rin siya and ilang taon na siya sa industry, kumbaga. And alam ko namang mas magaling naman siya sa akin. It's just Mm. that tamad siyang mag tamad siya sa actions. Mas gusto niya yung tuturo niya kung ang gagawin mo tapos ganun siya. Ganun siya. Mm. Hindi naman sinisiraan ko siya mga chatters but Hindi, ganun usual lang. lang naman na manager yun eh. Parang, I have, parang sa kanya yung utak, tas sa inyo na lang yung parang execution, kumbaga. Execution niya. Ganon. Mm. Okay. Ako naman, every time na-appreciate ako, dati, parang, ano ba, hindi, ano ba? Parang, ganon. Pa-humble. Hindi pala siya parang professional. Ha, hindi ha. Ganon. Or kaya parang, sinashrug off ko na parang, gano'n lang. Dapat pala, inaano mo lang, ina-acknowledgement kasi ginawa mo yun eh. Be thankful, parang, tsaka be proud na, uy, nagawa mo yun. Kaya, thank you. Pero lagi lang ako nag-acknowledge back na thank you. Parang, hindi ko naman yun magagawa kung hindi nyo rin ako tinulungan. Eh, mga ganun, ganun.
Which is Kumbaga, nakakainis, yung mga ganung bagay na. kung walang, hindi kayo nag-cooperate sa akin, mga ganun. Hindi naman to maging successful, ganun. Pero dapat, tama yung sinabi mo na, you deserve it, kaya, angkinin mo yun if ever na in-acknowledge or na-appreciate yung hard work mo. And not all the time kasi ma-acknowledge ka eh. So once na Yes. in-acknowledge ka, you deserve it. I Yeah. mean, namnamin mo kung ano yung Namnamin mo. binibigay sa yung acknowledgement. Di ba? Lalo Mm-mm. na kung nag-work ka sa malaking company, not all those people who works in one company will be acknowledged. Mm-mm. Meron pa nga mga iba sa ibang company na talagang todo kayod sila pero talagang hindi sila na-acknowledge. Because there is someone who is grabbing those credits. Mm. Diba? Pero sabi mo nga, yung people around you will speak na akalam nila kung paano magtrabaho ang bawat isa. Parang, True. di ba? Minsan, hayaan mo na lang silang magkalat na ikaw yung magaling, ganun. Or, di ba? Alam mo kapag minsan ang style ko pag sa mga kapag kasama ko mga co-managers ko parang ang tamad-tamad ko. Mm, Yung alam mo yung nagme-meeting kami. Ako nakikinig lang. Pag may sinasabi sila, nakikinig lang ako. Pag kinausap nila ako, kakausapin ko sila. Ganun ako. mm, mm. Ganun ako. Hindi ako yung pabida na may comment sa lahat ng bagay na nangyayari. May mga ganun kasama ka-co-managers na ay say sa lahat ng bagay. Lagi Although hindi nagko-question. Parang, oh, bakit to ganito? Yung ganun. Pero, work-wise, or result-wise, wala naman silang ma-deliver. Diba? Yung tahimik sila pa yung at may saka parang sa akin kasi pag ganun ka na tao, parang you are trying, ano mo yung, tinatry mo yung best mo para maging fake ka dun sa work. maging. Dahil fake. Kumbaga fake yung pinapakita mo eh, Mm, na pagkatao mo. So parang, for me, hindi siya maganda. mm. Mas gusto ko yung, lagi ko yung sinasabi sa mga staff ko na, mas gusto ko yung taong nakikita kong tahimik lang na maraming nagagawa kaysa yung salita ng salita na wala nang nagagawa. Exactly. Ay, nako, I've known a lot of people na totoo yun. Ang ano kaya nila, sobrang nakakairita. Hmm, um, nakakairita kasi ang daldal na nila, wala pa silang natulong. Tapos kapag sinabi mo ngayon, naging successful na yung isang work, ano pa, parang akala mo naman sila yung talagang nag-work nun. Ganon. True. Parang Tapos sila lang yung nagtrabaho. minsan sila pa yung mas mataas yung sahod. Hindi ko naiintindihan kung bakit ganon. Sabi nga nila siguro yung lakas lang ng loob kung bakit sila. Sabi nga nila, um, magsumbo ka na magsumbong para tumaas ang sahod. Ay, alam mo, hindi lang yon, hindi lang yon. Dito, working abroad, napansin ko na your passport also matters. Pagkasahuran, yung sa sahod mo. Kunwari pag Filipino, meron na silang range. Ito lang yung sahod ng Filipino. Sa ganitong Yeah. level, entry level, or kahit managerial position, ganyan. Pagka medyo nasa Europe ka na, ganyan, yung passport mo, ito na yung sahod mo. Kahit na level ka pa lang, minsan ng taas na rin ang sahod mo. It Sa matters Asian country lang naman kasi actually yung gano'n. Na meron silang degrading, degradation. Ano yung Hmm, tawag? Na, na parang inaano nila. the passport matters, the nationality matters. Parang kino-close nila yung nationality natin or yung race natin na lang as Asians. Yung race natin na hanggang dito lang tayo. Hanggang dito lang kaya nating abutin. Alam mo ba dito sa Thailand? Um, Honestly speaking, ang mga Filipinos when it comes to yung salary, lalo na sa mga teachers, ang layo ng gap for Western or white. Let's say white skin na lang. White skin, it's different from Asians. Mm-mm. For example, sa white skin, ang minimum nila is 35,000. Mm-hmm. But dito sa Thailand, ay dito sa
sa mga Pilipino, meron mga 18,000, may mga 20,000, 25,000. Swerte ka na kung umabot ka ng 28,000 pag teacher ka. Mhm. Pag yung kakastart mo lang ah. Kasi Mm. ang mga puti dito or yung mga, lalo mga Russians are not native English speakers, Mhm. but they got high salary because they are white, Mm. di ba? Tapos Well, work-wise, kapag, mm, mhm. yun, Well, kapag, actually, may ano din naman, may contribution din naman ang mga Filipinos. Bakit ganun kababa ang sahod? Kasi they tend to um just accept it. yung tanggapin na lang Mm. kaysa wala, 'di ba? Mm. Mm. Hindi niya pansin ko eh. Parang hindi tayo nagdademand masyado. Unlike them, they know their worth. Parang, ito ang nationality ko, so dapat ganito ang pay ko. Pero work-wise, ako ha, experience ko to, ibang level ang Pinoy. True. Ibang level ang Pinoy. Totoo, totoo. Lalo na yung mga English teachers dito sa Thailand, ibang-ibang English ng Philippines, ng mga Filipinos Mm-mm. compared to them. Filipinos are better than them actually. Mhm. And yung trabaho talaga, as in, makikita mo ang mga Pilipinong dedikadong-dedikado sila magtrabaho. Pero yung mga puti, I'm not Mm. saying na all of them, pero most of them are just aftering the money Bare without giving a lot minimum. of effort. Di ba? May pa, ano pa? Echo. Hello. Without giving a lot of efforts to deserve that salary that they are having. If, Mm-mm. Though magaling naman kasi sila sa, alam mo yon yung negotiating, yung mga ganong klaseng positions. Magaling din sila dun eh, kasi parang nakaka-intimidate yung pag nagsasalita sila. So, minsan dun sila pinupunta eh. Pero, yung result, parang nakukulangan ako. Charot. Sa do you experience feel ako, na intimidated? experience ko. Do you feel intimidated pag nakausap ka ng mga puti? Depende sa aura. Minsan, kasi nasanay na din ako eh. So, parang hindi na. Nasanay ako na laging-laging nakakausap. Pero noon, nung, nung mga unang-una nakaka-encounter ako sa kanila, feeling ko, tama yung English nila, tama yung pagsasalita nila. Lalo kapag British, kasi medyo Mm. parang nakain nila yung English nila. Feeling ko, ang bobo ko, hindi ko naiintindihan. Parang ganon. Pero nung tumagal na, mm, ayusin nyo, hindi ko maintindihan. Parang ganon na yung, ay, Oo. Di ba yun parang lang. kumbaga, we also have to demand. Kasi sila demanding talaga sila. Super Mm-mm. demanding sila. So we also have to demand something. Pag hindi mo na sila intindihan, pa-explain mo sa kanila ulit. Ako, ganun ako. What? Money, ano na yun ah. Customer. Pero ganun. I'm sorry. Tsaka, minsan kasi hindi naman talaga sila nang-i-intimidate. Tayo lang eh. Alam mo yun. Kasi tayo, parang Totoo. pinalaki tayo na ganun yung tingin dapat natin sa kanila. Ganun. Pero pag na-interact mo naman sa kanila, simpleng mamamayan lang din naman din sila. Ganun. Sa Ayun. sasagayan lang din. Gaya nga ng sabi mo, nasanay ka lang, nakausap na sila. So parang yung Mm-mm. intimidation, hindi na siya ganun ka. More like comprehension. Kasi Mm. lalo na pag yung sabi mo nga yung British, iba yung ano nila, yung accent nila, and iba yung words na ginagamit nila. Yeah, 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 Compared yeah. compared to American English na ginagamit natin sa Philippines. Mm-mm. Yeah. Ay, so, yun. Ang dami ng interaction. It's more fun in the Philippines. Wala nang nasabi. Parang gusto na umuwi ng Pilipinas. And then, nakaka-enjoy lang makinig sa ano at makipag-usap sa mga iba't ibang klaseng tao. And dami True. mong ano. So, before we end this one, And wait lang. ano ba? And yun nga, parang ang sarap makinig and ang sarap tuloy na i-share din dito sa podcast natin yung mga ganun. Na at least 'di ba meron tayong na-share. Oo, Kasi at saka kung tayo lang yung nakipag-usap dun sa mga dito sa real world,
ano na lang sasabihin natin dito? Yung tayo na naman, di ba? Tayo na naman, Ah, tayo lang na naman. At least meron pabi- tayong mga napakinggan pabida dyan. na lang tayo sa lahat ng oras. Oo. At least sa real world, medyo listener tayo. Dito tayo sa podcast, pabida tayo dito. Atin to Oh, eh, di ba? Kaya atin naman. to. Mm. So, yun. Ano masasabi mo? Ang Ano masasabi masasabi ko mo? sana mag more, ano kayo, watch sa mga videos namin kasi bumababa yung mga views namin. Hindi ko alam bakit. Ayun po. Siguro Na busy yung mga interaction. tao. Mm-mm. Yon, siguro nga, busy talaga ang mga tao ngayon kasi summer. Lalo na sa Pilipinas, summer sa Pilipinas. Siguro naglalakwatsa-lakwatsa sila. Pero you can listen to us din naman while traveling, di ba? Di ba? Habang nasa biyahe kayo, pakinggan nyo kami. Maraming Yes. mga may, may mapag-sharean kami ng mga pinagsasabi namin dito. And at saka Yes. gusto ko lang kayo encourage mga chatters na you have to interact with us. Kasi mas maganda yung may interaction tayo sa isa't isa. Kaysa yung Yeah. kami lang ng salita without even knowing if we give impact to your life. Diba? Yeah, yeah, yeah. Please comment. And you can Just also comment. DM us whatever you want to share your story or Yes, lalo problems. na sa susunod naming season, kailangan na kailangan namin. Kailangan. Yeah. Please share your life experiences, life stories, revelations, secrets. 'Di ba? This is the venue for you to share all those things. Yes. And of course, naman mga chatters, para mas mapakinggan niyo pa ang aming mga past episodes, please follow us in our social medias in YouTube, Spotify, Facebook, and TikTok account, the Group Chat Podcast with ABC. Yes. Please follow and thank you in advance. Bye. 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 Bye, chatters. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.